Karamihan sa mga content creator ay hindi naging successful dahil hindi nila ginawa ang isang bagay na ito. At alam ko kaya mo kinlik ang video na ito ay dahil gusto mong maging successful. Ito po muli ang inyong lingkod Edwin Lagota at para maging successful tayong lahat ay huwag mong kalimutang ibahagi muna yung video na ito para makatulong din sa iba. Sa madaling salita, kaya nag-failed or hindi nagiging successful ang isang content creator ay hindi dahil sa ito ay kakulangan sa creativity or kulang sa talent na hindi marunong mag-edit or hindi siya masyadong marunong mag-isip ng mga idea or content. Hindi po yun yung nagiging dahilan. Ang nagiging dahilan po ay masyado silang nagpo-focus sa mga metrics tulad ng sa numbers ng kung ilan yung followers, ilan yung likes, ilan yung views ng kanilang mga video. Kasi kapag ang pinagpukusan mo ay kung paano magparami ng followers, likes at views, ay hindi ka talaga magiging successful bilang isang content creator. Kaya nga yung iba ay sumasali or gumagawa ng mga ipinagbabawal na technique na tulad ng yung mga mag-iwan ng bakas or yung pakikipag-follow to follow. Hindi kasi ito yung basihan para ikaw ay maging isang successful na content creator. Hindi ito dahil sa marami kang followers ay marami nang magiging views ang iyong mga video. Karamihan nga sa mga malalaking content creator na kung napapansin ninyo, matataas na yung kanilang mga followers pero yung mga views nila ay hindi naman talaga umaabot kung ilang libo yung kanilang followers. Yan po yung sa akin din ganyan po yung katotohanan talaga. Halos 3% or 2% lang ng iyong followers yung nanonood talaga ng iyong mga video kapag ka nag-post ka. Kaya hindi porke mataas yung followers mo ay dadami na yung views mo. Yun po yung maling akala nung iba. Kaya mapapansin nyo, yung mga ibang creator ay ang bilis nilang sumuko. May mga creator na nahuminto dahil hindi nila kaagad na-achieve yung followers na gusto nila or hindi nila kaagad na-achieve yung likes or views na gusto nila. Kaya ang nangyayari, bigla na silang humihinto, nawawalan na sila ng ganang mag-upload or mag-post dahil nga mali yung kanilang pinagpukusan. Kailangan kasi mag-focus ka sa isang bagay na ito, yung pag-build ng strong community. Kailangan mo munang i-stable yung iyong sarili. Kailangan mong magpakilala muna at kailangan mong maggawa ng isang community. Bakit nga ba kailangan mo munang mag-build ng strong at loyal na community? Dahil kapag ito yung iyong nagawa, doon na magsisimula yung pagdami ng iyong followers, pagdami ng views at pagdami ng likes ng iyong mga video. Kaya nga kung mapapansin nyo, yung mga malalaking content creator na ay lalo pang lumalaki yung kanilang nasasakupan dahil ang inuna nila ay yung gumawa muna ng community, nagpakilala muna sila. Kaya mapapansin ninyo na malalaki na yung bahay nila ay patuloy pa ring lumalaki yung kanilang mga followers dahil nga ginawa muna nila yung bagay na ito. Nakabuo na sila ng isang community, nakilala na sila. Kaya doon na nag-uumpisa yung pagdami ng followers, pagtaas ng views, yung mga likes at engagement. Kaya ituturo ko naman sa inyo kung paano ba yung paggawa or pag-build ng strong community. Mayroon po itong 4 na faktor, okay? Una dito yung engage with audience. Kailangan kapag may mga nag-comment sa iyong mga video, kailangan mo silang sagutin. Or yung iba, kahit sa akin ay maraming nagdi-DM or nagpi-PM sa akin, kailangan mo silang sagutin para yung inyong communication ay patuloy at nagkakaroon sila ng tiwala sa iyo. At ang pangalawa ay maging consistent. Kailangan alam ng iyong viewers kung kailan ka nag-upload. Kailangan araw-araw ay nakikita nila na meron ka palaging inihahanda para sa kanila na ini-expect nilang sa araw na ito ay meron silang mapapanood na video galing sa iyo. Kaya importante din na
para makabuild tayo ng loyal at strong community ay maging consistent tayo sa pag-upload ng ating mga video. At ang pangatlo ay yung paggawa ng quality video. Quality video, ibig sabihin, yung may value. Kailangan na nabibigyan natin ng bagong impormasyon, na i-educate natin yung ating mga viewers, na i-inspire natin sila, at na i-entertain. Kailangan ganito yung mga content na dapat nating gawin para makabuo tayo ng isang malakas at strong na community na patuloy na susuporta sa lahat ng mga i-upload natin na video. At ang pang-apat ay kailangan mong ipakita yung totoong personality mo, maging natural ka. Dahil kapag ka nakita nila na ikaw ay natural na nakikipag-usap sa kanila, sumasagot sa kanilang mga comment, natutulungan mo sila, nasasagot mo kung ano yung mga pangangailangan nila, dito na mag-uumpisa yung pag-build ng trust. Magtitiwala na sila sa iyo at doon na mag-uumpisa yung pagdami ng iyong community dahil makakakuha ka na ng mga loyal na viewers na bawat upload mo ay manonood sa mga content mo. Ang mga paraan na ganito na sinabi ko ay medyo mabagal, ngunit kapag ka ito ay iyong ginawa ay sigurado naman na magiging successful ka bilang isang content creator dito sa Facebook. Huwag ka munang mag-focus sa pagpapataas ng followers, ng views at ng likes. Kailangan mong mag-focus kung paano ba mag-build ng isang strong at loyal na community. Dahil ang community na ito na kapag sila ay nagtiwala sa iyo, andyan yan palagi na susuporta sa lahat ng gagawin mo. Muli po, maraming salamat sa panonood at kung nakatulong sa iyo yung video na ito ay huwag kalimutang ibahagi sa iba at huwag mo ring kalimutang i-follow yung page ko para laging maging updated sa lahat ng mga video na aking i-upload araw-araw. Salamat!